Sa simula ng pelikula, makikilala natin si Gia, isang masipag na binata na laging may baong energy drink at pangarap na yumaman bago magka-arthritis. Pero isang araw, habang todo bigay pa siya sa trabaho, bigla na lang, tada! Natanggal siya sa kumpanya. Parang surprise party, pero wala siyang cake kundi termination letter. Lungkot na lungkot si Gia kaya agad niyang tinawagan ang kanyang jowa na si Nora, hoping na may konting yakap o kahit libreng siumay man lang. Pero sabi ni Nora, busy ako, may biglaang gawain. So si Gia, imbes na umiyak sa kalsada, dumiretso sa apartment ni Nora gamit ang access card na parang ninja. Pagdating niya, may mga bakas ng pagkain sa pinto. Parang may nagmeryenda ng samgyup. At nang buksan niya ang pinto, boom, nandun si Nora, may kasamang ibang lalaki at mukhang sila pa ang may honeymoon vibes. Tahimik lang si Gia. Walang away, walang sigaw. Lumabas siyang parang contestant na eliminated sa reality show. Pag-uwi niya, dumating ang best friend niyang si Dongsul. Pero imbes na damayan siya, tawa ng tawa, para bang nanalo sa bingo habang umiiyak si Gia. Bro, at least di ka nabuntis, sabi pa nito. Dahil sobrang lungkot, sinama siya ni Dong sa gala. Doon niya ikinuwento ang heartbreak, pati na rin ang reklamo. Niyang ni hindi ko man lang siya nabembang bago kami naghiwalay. Kinabukasan, habang emotionally haggard pa rin, biglang may kumatok. Isang bagong lipat na babae, si Xiong, na humihingi ng tulong buhatin ang maleta niya. Sabi niya, pansamantala siyang titira malapit kay Gia. Bilang pasasalamat, inayan niya si Gia na maghapunan. Sa hapunan, nagkwentuhan sila tungkol sa buhay at pag-ibig. Nagdrama si Gia. Pero sabi ni Xiong, alam mo, may mga babaeng tapat? At para patunayan, gusto mo ba tayong dalawa na lang magbimbangan? Nalaglag ang kutsara ni Gia. Pero seryoso si Xiong. Gusto kong ibahagi ang bibingka ko. Kinabukasan, hindi mapakali si Gia. Tinawagan niya si Xiong para i-check kung seryoso nga. Sa video call, tinukso-tukso pa siya ni Xiong. Nang mapagtanto niyang totoo nga, bigla siyang tumakbo papunta sa apartment ni Xiong na parang bida sa teleserye. At doon, nagsimula ang kanilang romantic Boom Boom Chronicles. Pagkaraan ng ilang araw, naging opisyal na silang magjowa. Sa isang kainan, nakita sila ni Dong. Bro, ang bilis mo mag-move on. Parang sale lang sa mall. Sabay sabing ni Xiong, ako na ang bago niyang jowa. Nalaglag ang fishbowl sa bibig ni Dong. Pero habang tumatagal, nagsimulang magduda si Gia. Saan ba galing tong si Xiong? Bakit parang may secret agent vibes? Nang tanungin niya ito, nagalit si Xiong. Dalawa lang pagpipilian mo, ako o wala kang love life habang buhay. Siyempre pinili ni Gia ang love life. Isang araw, nagkita sila ulit ni Nora. Nag-relax silang tatlo at uminom. Pero si Gia sobrang antok kaya umuwi muna. Habang tulog siya, pumasok si Xiong sa kwarto at sa kakulitan. Sinubukang hawakan ang tambutso ni Gia. Pero mali ang nahawakan. Nagulat silang lahat pati ang kapitbahay. Pagkaayos ng selosan, balik sa lambingan. Pero nang gabing iyon, habang bumibili si Gia ng pagkain, may nakita siyang isang taong kahawig ni Xiong. Pag-uwi niya, biglang missing in action si Xiong. Pumasok siya sa kwarto nito at doon niya nakita sa maleta ang isang kakaibang aparato na may nakasulat na D12. Napakamot si Gia. Ano to, powerbank? A alien device? Pagbalik ni Gia sa kanyang kwarto, nadatnan niya roon si Xiong na parang batang nahuling nagnakaw ng pandesal. Agad siyang sumigaw. Aminin mo! Ano yung gadget na yan? Cellphone ba yan o pang summon ng alien? Napabuntong hininga si Xiong at umamin na. Galing daw siya sa hinaharap. Napa-facepalm si Gia. Sa hinaharap? Bakit parang galing kang Divisoria? Habang nagtatalo sila, napadaan si Dongsul at narinig ang usapan. Sabi ni Dong, time traveler daw siya? Baka time waster lang. Dahil sa ines, lumayas muna si Gia para magpalamig ng ulo at ng kilikili. Samantala, si Dong na may lihim na crush kay Xiong, inaya itong uminom. Pero nang malasing, sinubukan nitong gumawa ng kababalaghan. Buti na lang, nasampal siya ni Xiong gamit ang kawali. Babae ako, hindi pulutan, sigaw ni Xiong. Sa kabilang banda, sinubukan namang akitin ni Nora si Gia. May pa-slow mo hair flip pa. Pero natauhan din si Gia at nag-walk out na parang bida sa drama. Sa elevator sila muling nagtagpo ni Xiong. Galit pa si Gia, sigaw niya. Lahat ng babae, pare-pareho. Napaiyak si Xiong na parang sinabuyan ng sibuyas. Dahil sa tampo, iniwan siya ni Xiong. Doon natauhan si Gia, agad siyang nag-sprint, parang may hawak na bouquet ng fishball, papunta kay Xiong para humingi ng tawad. Napatawad naman siya nito at nangakong di nasasaktan ng feelings ni Xiong. O ang bibingka nito,
Bilang pagbawi, inaya niya itong magbakasyon sa hotel. Habang naglalaro sila sa bathtub, biglang tumawag ang ex ni Gia noong kolehiyo, si Jinzo. Nag-alok ito ng trabaho. Pero may kondisyon. Gusto ko munang magpabembang. Nalaglag ang phone ni Gia sa sopas. Sa kabila ng tukso, naalala niya ang pangako kay Xiong at piniling maging loyal. Pag-uwi niya, nakita niya si Xiong sa harap ng minimart pero parang hindi siya nito kilala. "Uy love, ako to, yung forever mo," bulong niya. Pero deadma si Xiong, parang cashier na pagod. Dahil sa kalituhan umuwi siya, pero pagdating sa kanilang tinutuluyan, nandoon si Xiong at naghihintay. Inaya siyang sumama sa isang lugar dahil may mahalaga itong sasabihin. Ipinakita ni Xiong ang kakaibang aparato, parang power bank na galing sa future na nagsusukat daw ng natitirang oras niya sa mundo. Doon na ikinwento ni Xiong ang lahat. Sa hinaharap, ordinaryong estudyante siya na nagtatrabaho sa mini market. Lagi siyang sinusuportahan ni Gia noon, tipong may pa-ice cream kapag umiiyak siya sa exam. Pero nagdesisyon siyang lumayo at mag-abroad nang hindi nagpapaalam. Isang araw, nakita siya ni Gia at sinubukang habulin pero nabangga ito ng kotse at nakoma. Dahil sa guilt, isang misteryosong tao ang nagbigay sa kanya ng aparatong makakapagbalik sa nakaraan sa loob ng 30 araw na para maitama ang lahat. 16 na araw siyang naghanap kay Gia at nang makita niya ito, sinulit nila ang mga nalalabing araw. Pero kinabukasan, nagising si Gia at wala na si Xiong. Tinawagan niya ito pero walang sagot. Pumunta siya sa mini market. At ayun, nandoon si Xiong pero amnesia vibes at hindi siya kilala. Sa sobrang hiya, hindi siya lumapit. Pagkalipas ng 2 araw, bumalik siya. Pero sabi ng manager, nag-resign na raw si Xiong at lumipat sa ibang lungsod. Lumipas ang ilang buwan. Ngayon, nagtatrabaho na si Gia sa pabrika. Naging certified tagapalit ng label sa mga delata. Isang araw, may bagong empleyado. Laking gulat niya, si Xiong ulit. Parang galing lang sa multiverse. Dahan-dahan, naging komportable ulit si Xiong sa kanya. Kahit di niya alam kung bakit kilig siya kay Gia. Isang araw, tinawag si Gia ng kaibigan sa kalsada. Hindi niya napansin ang paparating na sasakyan. Boom! Ospital na naman siya. Habang naghihintay, biglang bumalik lahat ng alaala kay Xiong. Nang makalabas si Gia, kahit may benda pa sa noo, niyakap siya ni Xiong ng mahigpit. And sa malayo, may isang matandang Gia. Nanonood sa kanila habang ngumunguya ng skyflakes. Masaya at kontento. Mission accomplished, bulong nito. At dito nagtatapos ang pelikula.